Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Taon-taon, tuwing pista ng Paskwa, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang 3 araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong, at ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba niyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazaret at naging isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus. Umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Morning. Merry Christmas. Pakisulyapan ang mga katabi bilang pagbati ng magandang umaga. Yan. Binabati rin natin ang mga nakasubaybay ngayon sa misa na nasa kani-kanilang tahanan. Binanggit po kanina na ang linggong ito ay kapistahan ng ating banal na mag-anak, ang mag-anak ni Jose, Maria at Jesus. Palakpakan natin ang ating Holy Family. Tinatagpo ang piyesta noong 1921 para maging modelo ng mga pamilya, ang pamilya nina Jose, Maria at Jesus. Maganda ang sabi ng ating dating Santo Papa na si Pope John Paul II, na ngayon po ay isa na ring santo. Ang sabi niya, ang ginamit daw pong pintuan ng Diyos para makapasok sa ating mundo ay sa pamamagitan ng pamilya. Ang ginamit na pintuan ng Diyos para mapabilang sa sangkatauhan ay pamilya. Kaya ang bugtong na anak ng Diyos ay napabilang sa pamilya ni Jose at Maria. At dahil daw po sa ginawang ito ng Diyos, binigyan niya ng importansya o ng halaga ang pamilya. Ganon kahalaga sa Panginoong Diyos ang bawat pamilya.
Kaya nais kong pagnilayan natin ang diwa ng kapestahang ito. Ang pamagat po ay family. Iba po ang pagkakasulat ng pamilya. Ito'y mula sa kwento, mula sa isang bata na nagtanong sa pari, "Father, how do you spell family?" Kayo po, Father, ano po bang spelling ng family? At sabi nung pare, simple lang naman yan. F-A-M-I-L-Y, family. And the child said, "Wrong, Father. Mali po kayo, Father. Ang spelling po ng family ay small f, small a, small m, big, huge, giant I, small l, and small y. Family. Kaya yung kaninang pinakita kong pamagat, ganun daw po sabi nung bata, ang spelling ng family. Small letters F-A-M, big, huge, giant I, and small letters L and Y. Malaki po yung I dahil sa maraming pamilya, may mga pamilya na ang laki ng tukso na ang sentro ay ang I. Ang sentro ay ang I. Kaya ang sabi ng bata, dapat daw ang malaking letra yung I. At ganyan nga, minsan mag-isip ang miyembro ng pamilya, dapat ang sentro ay ang I. I should be the center of our family. Ako ang dapat una. Ako ang dapat espesyal sa aming mga magkakapatid. Ako ang dapat nasusunod. Dapat ang atensyon ng aking mga magulang ay sa akin. At naririyan sila para pasayahin ako. Kaya ang tanong ay, sino ang sentro ng inyong pamilya? Who must be at the center of your family? Para sagutin po, gagamit ako ng sinabi ng isang child psychologist. At sabi niya, siyempre, ang dapat sentro ay yung mga baby, yung mga batang maliliit. At sabi niya, infants and young kids are helpless and definitely the center of attention. And psychologists call this child-centered parenting. Siyempre daw, ang sentro dapat yung mga batang maliliit. Yung maliit, yun ang sentro kasi kailangan nila ng alalay ng magulang. Kaya laging napagbibigyan yung mga maliliit. Tawag daw dito ay child-centered parenting. Pero sabi nung psychologist, after a certain age, child-centered parenting is not healthy for the whole family or each individual members. Pero darating daw po sa punto na pag laging ang sentro ay yung isa, hindi na rin to healthy sa buong pamilya. At siguro naranasan naman natin, pag ang nanay at tatay may favorite, nagsisimula ang hindi magpagkakaunawaan ng mga magkakapatid. Kapag ang nanay at tatay may paborito, pinagsisimulan ng away.
It is because, sabi niya, the child-centered parenting results to thinking of ourselves as individuals and to think that I is the center of the family. Pag daw ganon ang ating uri ng pagmamagulang, darating ang punto, yung bata na lagi mong binibigyan ng atensyon, lalaki siya na ang iniisip niya, siya ang sentro ng pamilya. And this is one, sabi ng child psychologist, of the most pervasive problems of modern family life. All too often, I dominates. The ego reigns. The ego reigns supreme. At ang thinking ng anak, they exist to make me happy. Everyone else is there to serve me. Kaya dapat nagkakaroon daw po ng shift sa pagmamagulang mula doon sa child-centered parenting patungo sa mamaya ipapaliwanag ko kung anong tawag. Meron pong isang teenager na lumapit sa akin at sabi niya, Father, palagi na lang po ako ang mali sa bahay. Lagi na lang pong tama ang mga magulang ko. Ako na lang lagi ang mali. Ako lang ako, Father. Hindi ho ba, Father, obligasyon ng magulang na mahalin ako? At sabi ko naman, oo, obligasyon ng magulang na mahalin ka. Bakit lagi po nila akong pinapagalitan? Kung mahal nila ako, di dapat nila ako pinapagalitan. Sabi ko ay, depende. Kung mali ka, dapat kang pagalitan at tumingin ng hindi maganda sa akin. At sabi nila, pati ba naman ikaw, Father, kakampi nila? Pati raw ako kakampi. At sabi ko, hindi nila ako kakampi. Kundi tama yon. Pag ikaw ay mali, dapat kang pagsabihan. Dapat kang pagalitan. At ganyan din ang Diyos sa atin. Pag tayo nagkakamali, paparusahan tayo. Pinapagalitan tayo. At bigla na namang lumaki. Pati pala ang Diyos kakampi nila. Pati ang Diyos kakampi. At ang pananaw ng teenager, dapat hindi ako pagalitan. Dapat ako ang masunod. Kasi ako ang sentro ng aming pamilya. Kaya sabi nung psychologist, as children move out of toddlerhood, it is time to change focus by shifting from child think to family think, by shifting from I family to we family. So dapat daw ang magulang iniiba rin ang focus habang lumalaki yung mga bata. This is to create a strong family. Kaya binabago yung pananaw ng bata habang siya'y lumalaki. Kaya pag hindi na bago ang pananaw, lumalaking spoiled. Nako, lumalaking nagre-rebelde. Kasi pag sinasabihan na, nagre-rebelde na. Kasi yung focus ng bata, siya pa rin dapat. Kaya, yan ang magandang paalaala ng pagdiriwang natin ng kapestahang ito. On this feast, we are encouraged to reflect on the condition of our own family
And the Holy Family challenges us to be selfless for the good of the whole family. Actually, yan naman ang hamon sa bawat pamilya, sa bawat miyembro. Ang tayo ay maging selfless. It is the I, ako, less, for more we. Minsan po ay naraanan ko itong picture na ito. Ang picture po ay may pamagat na the praying hands. The praying hands. Pero may maganda palang kwento sa likod ng larawang yan ng the praying hands. Ito'y tungkol sa isang pamilya sa Nuremberg na mahirap na pamilya at yung mag-asawa ay may 18 anak. Dami, 18. Kaya talagang hikahos sa buhay ang pamilya. At yung tatay naman masipag, pero dahil nga sa dami ng anak, hirap sila sa buhay. Dalawa po, dun sa pagkakapatid, ay nangangarap yung dalawang lalaki. Nangangarap sila na makatapos ng pag-aaral. At pareho silang merong hilig sa pagpipinta. Kaya nag-toss coin yung dalawa, si Albert at si Albrecht. At ang sabi nila, kung sino ang mananalo sa toss coin, siya ang mag-aaral. At kung sino yung matatalo, siya ang magtatrabaho muna para tustusan ang pag-aaral ng isa. So nagkasundo yung magkapatid, si Albert at si Albrecht. Kaya nag-toss coin nga po sila, at sa toss coin, ang nanalo ay si Albrecht. Kaya sabi ni Albert, yung mas matanda, yan, Albrecht, ikaw muna ang mag-aral 4 years para mahasa mo ang galing mo sa pagpipinta sa academy. At pagkatapos mo mag-aral, ikaw naman ang makakapagtrabaho ka na, ako naman ang mag-aaral para ako rin ay makatapos ng pag-aaral. At yun ang naging kasunduan ng magkapatid. Nang graduate na nga po si Albrecht, nagkaroon ng konting handaan at tumayo siya. At sabi niya sa kanyang kuya, "Kuya, it's now your turn. Ikaw naman ang mag-aral at ako naman ang tutustos sa pag-aaral mo. I will take care of you." Pero sumagot po yung kuya kasi nagtrabaho siya sa minahan ng 4 na taon para tustusan ang kanyang kapatid. At sabi niya, "No, brother, it's too late for me. Look what 4 years in the mines have done to my hands." Isang araw daw po, para bigyan ng parangal ni Albrecht ang kanyang kuya na nagsakripisyo para siya'y makapagtapos ng pag-aaral. Dinrawing niya ang kamay ng kuya na nasira dahil sa kanyang pagtatrabaho para mapag-aral si Albrecht. Ang unang pamagat po ng painting na yan ay The Hands. Pero para bigyan ng pagkilala ang naging sakripisyo ng kanyang kuya, pinalitan po ang title ng The Praying Hands. The Praying Hands. Nakaka-inspire pag ganyan ang magkakapatid. At saludo ako kung magulang ka at napalaki mo ng ganyan ang iyong mga anak. Kahit mahirap kayo sa buhay, pero kung naturuan mo ang mga anak mo to be selfless, nako, ang laking tagumpay niyan para sa magulang. Ang malungkot na nangyayari,
napalaki ang mga anak na maging selfish. Paano hindi nakashift from I family to we family? Hindi nabago ang pananaw ng anak kung mag-isip pa rin, ang tanda na sarili pa rin. Nakakalungkot makakita ng ganyang pamilya. Ang daming awayan sa mana dahil kung mag-isip, dapat akin. So para daw po makashift, kailangang turuan habang lumalaki ng responsibility. When we think as a family and everyone participates in running the family, you increase your child's sense of responsibility. Tuturo ang mga anak habang lumalaki na sila ay may responsibilidad para sa kanilang pamilya. Tuturuan silang maging responsable. Kung paano yon, kayo na po ang didiskarte. And second, habang lumalaki ang mga anak, tuturuan ng magandang pagsusunuran at pagsasamahan, connection. Ang laking danger ng panahon natin ngayon, magkakasama ang mga bata sa bahay, pero hindi nag-uusap dahil may kanya-kanya ng gadget. Akala nating mga magulang, ninyong mga magulang, okay yan. Kasi tahimik sila. May kanya-kanyang cellphone. Hindi nyo alam, may isang mahalagang value na nawawala at nasisira, the value of connection. Remember that anything that happens to one of you affects all of you. It is about the strong family connection which happens when we learn to think of the welfare of the whole family, not just our own. Ito ba ay totoo sa pamilya mo? O hinahayaan mo silang walang magandang samahan sa loob ng pamilya? Dahil hindi mo naman natututukan kasi busy ka sa iyong karir. Hindi mo na napapansin na wala ng respeto ang mga magkakapatid sa isa't isa. At mangyayari yung shift if God is at the center. Ganda ng gospel natin ngayon, ang ating banal na pamilya went to the temple. Ang ganda, ang sentro ng buhay ng banal na pamilya ay ang kalooban ng Diyos. At siguro po, the shift from I family to we family happens when each member of the family has a common center on God. Totoo po yun, sa atin na pinalaking may takot sa Diyos. Ang ganda ng samahan ng mga magkakapatid. Sa ating pinalaki na nagsisimba, ang ganda ng samahan ng mga magkakapatid. Kasi meron silang common center. At sino yung common center? Ang Diyos. Ngayon, anong center? Gadgets. Anong center? Pera. Kaya, ang buhay ng pamilya ngayon, marurupok, mahina, kasi hindi nakasentro sa Diyos. At hinahayaan lang natin na magkaganyan ang ating pamilya.
Kaya ang hamon, at ang hamon din ng Pasko, Christmas is not about the I, it is all about God who is in love with us, His family. And remember this, ang halimbawang pinakita ng Diyos sa atin, kinalimutan niya ang kanyang sarili para maging kapareho natin at ialay ang buhay para sa atin. Larawan ng selflessness ng ating Diyos. Mga kapatid, siguro ngayong pestang ito ng Holy Family, tinatanong kayo at tinatanong ako, anong klaseng pamilya meron kayo? At sino ang sentro ng inyong pamilya? So the correct spelling should be like this. Big A, big F, big A, big M, small I, big L, and big I. Tuturuan ang mga anak na hindi sarili ang sentro, kundi ang sentro ay ang Diyos. At yun daw pong salitang family ay acronym ng salitang F, forget, A, about, M, me, because I love you. Kalimutan mo ang sarili mo dahil mahal mo ang iyong pamilya. The Holy Family forgot about themselves and reached out in love to God and each other. May we and every member of our family learn to do the same. May lumang kwento po ng magkapatid. Dalawa lang po silang magkapatid na bago maulila ang magulang, hinati po ang ari-arian. Pareho silang nagmana ng bukid. At ang ganda ng samahan ng magkapatid. Yung kuya po ay nagkapamilya at mayroong 5 anak. Yung bunso naman ay binata pa rin. Pag mag-aani na po, pag panahon na ng anihan, may hiwalay na silang tahanan, naiisip ng bunso, kawawa naman si kuya, 5 ang kaniyang anak. Ako naman, binata lang, wala naman akong pamilya. Kaya sa oras ng gabi, magpapasan siya ng sako ng palay at ililipat niya sa kamalig ng kanyang kuya, lihim. Si kuya naman, pag nag-aani, maiisip niya, kawawa naman yung aking bunsong kapatid. Wala siyang pamilya. Walang mag-aalaga sa kanya. Pag siya'y tumanda, ako, may anak ako, pero siya wala. Kaya, oras din ng gabi, kukuha siya ng kanyang inani, ililipat sa kamalig ng kanyang bunsong kapatid. At lagi nilang ginagawa iyon tuwing sila'y mag-aani. Hanggang isang araw, isang gabi, nang magdadala yung bunso at magdadala yung panganay, nagkita sila sa gitna. At pareho silang hindi nakakibo. At parehong pumatak ang luha sa kanilang mga mata. Pag ganyan po ang naituro natin sa mga anak natin, you are a successful parent. Tinuruan mo silang maging selfless. At mangyayari yon kapag ito ang sentro ng buhay ng pamilya.
Tumayo po tayo.